The whole commandment that I command you today, you shall be careful to do, that you may live and multiply and go in and possess the land that the Lord swore to give to your fathers. And you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, that he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live on bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothing did not wear out on you, and your foot did not swell these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you. So you shall keep the commandments of the Lord your God by walking in his ways and by fearing him. Let's pray. Lord, thank you. We have no desire than to honor Jesus. And so, Lord, even as we read this word, no matter what our minds are thinking about, may it be very clear, Lord God, that through the preaching of your word, it will be clear that God, Jesus, is our only hope. That he is the God who became man, who lived the life that we should have lived and died the death we should have died in our place. And 3 days later, he rose again from the grave, proving that he is the only hope of our lives. And he gives chance to those who will repent and believe in him. So Lord, help us through the hearing of your word that we will give our lives to Jesus alone. In your name we pray. Amen. All right, go ahead and take your seat. And as you take your seat, batiin mo naman yung katabi mo. You look good tonight. Yeah. Yan. So pag kung crush mo yan, at adult ka naman, pagkakataon mo na. Okay, so... And we're starting a brand new series entitled Always Enough. Okay, can you say Always Enough? Pagka naalala niyo yung Always Enough, naalala kagad natin itong si P.T. Barnum. No? Kilala niyo ba ito si P.T. Barnum? Nawala. Okay. Sige. Next slide na lang natin habang di pa lumalabas. Ayan. Hindi yan. Yung kabila pa. Yan. Ang galing. Si P.T. Barnum, naalala niyo, ito si P.T. Barnum, 1800s. Siya yung may palabas siya ng The Greatest Show on Earth. Yung Greatest Showman. Tapos umiikot pa siya from Connecticut hanggang maikot niya pa yung buong Amerika. And he had a show. Kaya lang, feeling niya, mas kailangan niya pang sumikat. Okay? Kaya nung nakita niya si Jenny Lind, next slide na lang. Jenny Lind, yan, naalala nyo yung tinalikod ko lang kasi para kasama siya. Alam niyo ba nangyari? Kinalimutan niya yung mga kasirkus niya. Yun yung nangyari dyan eh. Na ang identity talaga niya, doon siya sa circus. Pero nung nakita niya si Jenny Lind, kasi yan opera, di ba? Bigla siyang mula circus, naging opera. Kasi nga yung opera will enable him to connect to the kings and queens of Europe. Kaya nasaktan nga yung mga kasama niya. At in fact, habang kumakanta si Jenny Lind, nakatingin pa siya kay P.T. Barnum. Na parang mirror yon ng kanyang sitwasyon. Habang nasasaktan ng kanyang mga kasamahan, kumakanta si Jenny Lind ng never enough, never, never. For me. Tapos nakatingin si P.T. Barnum and it's reflecting na iniwan niya tong mga kasama niya ito. Balik natin yung slide. Meron ba tayong clicker? Magki-clicker na lang ako. So, sorry alam ko na. Lalapit ko konti. Yan. Ayan na. Okay na. Gumagana na yata. So, iniwan niya yung mga kasama na yan. He practically lost who he was because he wanted to connect with more. And that's the reason why
somehow his career sort of gets destroyed. At sa dulo, di ba, may kanta pa nga siya yung From Now On. Yan, nagbago na sila, di ba? Yung bumalik siya uli dito sa mga kasama niya, mamaya mapapanood niyo siguro to. Okay, so, bakit natin pinag-uusapan? Kasi minsan yung identity natin, nakakalimutan na natin. We lose who we are because it is always never enough. But thank goodness, today, we're gonna study about always enough, always, always. So, na in the seasons of not enough, just enough, and more than enough, God is always enough. Alam niyo po, papaliwanag ko muna tong buong series bago tayo magpatuloy. Alam niyo ba, lahat ng season na yan, for some reason, siguro nadaanan naman na natin lahat yan. Ano? Yung season ng not enough, sino dito mga estudyante, di ba? Walang kapera-pera yan, pogi lang sila. Kasi bata pa, walang kapera-pera. Pag hindi yan binigyan ng baon ng nanay niya, wala, kawawa yan. Not enough. Natatandaan ko pa nung estudyante pa ako, kumakain, di ba ngayon pagka, gugutom ako, kain tayo. Pag bata ka pa, kumakain ka lang pag nahihilo ka lang. Nahihilo ko, kain tayo. Kaya papayat-payat eh. Pero pag lumalaki na, ano na yan, eating on demand, no? Kahit ano na, magpapa-deliver pa yan. Kaya lang alam nyo, nakakapagod din yung, yung not enough. Kaya nung graduate ako, sabi ko, pagod na ako, na nanghihingi lang ng baon. Kaya kailangan magtrabaho. Yun, nagtrabaho kagad. So nagkaroon naman ng trabaho, nagkaroon ng just enough. So may trabaho na, pero paycheck after paycheck. Okay, sino sa inyo nakaranas ng ganun? Yung kumita ka nga, pero diretso sa bayarin. Parang sinasabi mo, saan napunta yung mga sinisweldo ko? Nakakapagod din. Pagod. Kaya sabi ko, kailangan ma-promote ako. Actually, nung 26 years old ako, na-promote ako. Nahiya ako sabihin dito kasi may live stream. Wag na. Basta, more than enough yon, more than enough. Single pa ako yan, single. Basta, digits. 6 digits. Ang kinikita ko, digits. Dahil, na-promote ako at that time. Pero alam nyo, kahit sobra-sobra at hindi ako paycheck to paycheck, parang nakakapagod pala sumweldo ng malaki. Ang totoo, ito makinig kayo. Importante yung napapagod. Kasi pag pagod ka na, magbabago ka na. Ang na-realize ko, sa not enough, just enough, more than enough, may mga bagay na ito ang nakakawala ng pagod. I'll give you an example. Kung pagod ka ng magtiwala sa sarili mo, ang nakakalakas talaga is kung ano ang gusto ni God, kung ano ang nakakapagpasaya sa'yo, sana masaya rin si God. Yun yung point. Kasi the Bible says, the joy of the Lord is our strength. Tingnan nyo bakit nakakapagod? Okay, sa not enough, yung iba magsasabi, not enough naman Kailangan manap tayo ng paraan na sumaya tayo. Oo nga, masaya ka, pero malungkot si Lord. Nakakapagod yun. Kailangan yung nagpapasaya sa'yo, masaya rin si Lord because the joy of the Lord is your strength. Hindi lang yun. Ang nakakawala ng pagod talaga is to be connected to the body of Christ. Because at the end of the day, ang goal ni God sa atin ay hindi lang yumaman, although yayaman din yung katabi mo. The goal of God is for us to become like Christ. Kaya nga iniisip ko, and how can you become like Christ if you're not connected to the body of Christ? Kaya iniisip ko, kung iyong pagyaman ay nakakahadlang para maka-attend ka ng church, sana maghirap ka na lang. Bakit? Sorry parang ano ngayon pasensya na, pang-apat ko na to So, may medyo may konti ng
kumikik in na yung grace ni Lord. So, yun ang isa pa. Alam nyo, minsan inisip nyo, nakakapagod kasi hindi dahil yun sa walang pera o sobra sa pera. Ganito, disconnected ka na sa body of Christ. Nakakapagod yan. Alam mo, not enough, just enough, more than enough. The important thing, are you connected? Kasi kung hindi ka connected, nakakapagod yan, maniwala ka. Kala nyo lang nakakapagod yung mag-victory group or to meet somebody. Tingnan mo, pag nagkamustahan na kayo, nag-pray, it encourages you, hindi nakakapagod. Kahit pa mataas ang langis. Ang hindi nakakapagod is to be connected to the body of Christ. Hindi lang yun. To read the Bible every day. Yan ang hindi dapat nakakapagod. Ako iniisip ko, siguro alam na alam nyo na yung Bible kasi ayaw nyo basahin eh. Tapos ang sasabihin pa ganito, ha? Wala akong oras eh. Okay, naintindihan ko na. Gets ko naman kasi marami talagang ginagawa. Kasi nga, pag more than enough na, just enough, so ang daming gagawin. Kaya lang kasi, hindi ba natin naisip that this is a sign of dependence on God? Na hindi tayo gumagalaw nang hindi natin naririnig ang boses ng Ama sa langit. Kaya tayo napapagod kasi hindi natin pinakikinggan ang boses ng Ama. O ito, last na. Yung iba, kaya pagod na sa church, kahit sa buhay. Anong pangalan ng church natin? Honor God, make disciples. Ganito eh. Hindi lang basta yung nakakatanggap ka ng blessing or nakaka-receive ka ng word ni God. At some point, you need to share it to others. Akala nyo lang nakakapagod yun. Yun ang dahilan kung bakit ka napagod na pagod. Kasi we just keep on receiving the word, we don't find a way to share it to others. I'll give you an example. Hindi lang naman kokonting mga tao. Alam niyo ba, 16 years na tayo. Kahit itong building na to 16 years na. Nagugulat ako. Minsan, may magsasabi na, Pastor, 15 years na ako dito, hindi pa ako nawa one-to-one. 15 years? Saka pa nang galing? Kaya sinisip ko, mas malamang, kasalanan ko to. Huwag kayong mag-alala, ako na may kasalanan. Kaya lang, paano ko naman malalaman kung na one-to-one ka o hindi? Ano, nakalagay ba sa ulo mo yun? Di pa ako na one-to-one, Pastor. Alam mo yun, iisip ko, bakit ganun? Kaya ako, ang suggestion ko nga, kung mag-victory group man tayo, pagka medyo lagi na kayo nag-meet, once a month na lang yun. Kunwari, kami ni EJ, nag-meet kami. Lagi naman kami nag-meet. Kabisado ko na nga yung high and low niya eh. Sabi ko, ganito na lang. Pagka close na tayo, once a month na lang yung BG natin. Tapos anong gagawin? Sana, weekly yung one-to-one. Bakit? Ganito eh. Maghanap ka ng kakape mo. Kasi bakit? Hindi parehas yung umaattend ka ng victory group at yung merong kang kinakape at magsishare ka sa kanya. Hindi yung magkaparehas. Kaya nga ang hope ko, kung hindi ka man makapag-victory group, sana man lang meron kang masharean or what you call one-to-one at maniwala kayo sa hindi. In a season of not enough, just enough, more than enough, hindi yan nakakapagod. Actually, kung bakit tayo pagod, kasi hindi nga tayo nagme-make disciples. Dadaanan natin yan pa ulit. But you will realize, honoring God, make disciples, is always enough. And so in one statement, ito po yung take-away natin na gusto nating maiuwi. When God allows lack, He is teaching dependence on His Word. So bakit yan ang ating point? Ganito kasi, sana mapagod ka na. Yung kasi, pagpagod ka na, magbabago ka na, di ba? Ayaw mo nang dumepende sa sarili mo at mga kaya mong gawin na kasi nakakapagod ito kahit pa maging successful ka. Now, when God allows lack, He is teaching us dependence on His Word. Grabe, no? May purpose pala yun. Psalm 23, di ba?
He leads us in green pasture. Di ba? Ganyan lagi yung prayer natin. Lord, lead us to greener pasture. But somehow, the Lord leads us to a place of lack. Ano ba yung lack? Swerte. Hindi yun. Kulang. Naku, akmang-akma ito sa mga sitwasyon natin ngayon. Ang taas ng, alam niyo, bumaba na yung gasolina eh, no? Tataas uli sa Tuesday. Di ba? So, paano gagawin? So, ano bang purpose ni God sa season na ito? And this is it, no? Yan yung one thing that we wanna emphasize as we listen to His Word. Now, punta tayo dun sa text. It reads, "The whole commandment that I command you today, you shall be careful to do, that you may live and multiply and go and possess the land the Lord swore to give to your fathers." And so, stop muna tayo dyan. Ano? He's talking about His commandments. And bakit ba nasulat itong verse na ito? Ito pong Deuteronomy Jethro is second sa Hebrew. Yung nomi or nomos is law. No? So parang second preaching of the law. So bakit kailangan ng second preaching? Kasi second generation Israelites na ito na papasok sa Promised Land. So may kwento yung mga magulang nila na nahati yung dagat, napaka-makapangyarihan ni God, pero pag tinignan nila yung buhay nila, mahirap sila. Gaano kahirap? Nasa wilderness. At another Hebrew word for wilderness is uninhabitable. Grabe mo, no? So ngayon, kwento ng kwento yung mga magulang nila. Alam mo ba, napaka-makapangyarihan ni God. Hinati niya yung dagat. Nagkaroon ng 10 plagues. At nakakawala tayo. Tapos yung mga bata, iniisip nila, maganda naman yung kwento nyo. Pero nasa disyerto tayo. Alam niyo ba yun? Yung parang ang dami nyong naririnig na, oh, faithful si God, powerful si God. Tapos pag tinignan mo yung gasolina, ang taas. Pero, here's the good news. Papasok sila sa promised land. Which means, parang, meron bang panahon sa Pilipinas na mayaman yung, ano yung 1:1 yung dollar? Anong year yan? Ha? Tingnan natin yung walang buhok. Malamang siya yung makasagot. 60s. Di ba? Sigurado may magkukwento. Alam mo, dati 1:1 lang yung dollar. 1:2. Oh, talaga? Tapos sabihin, yung Singapore, wala pa yan. Yung Vietnam, ganyan. So, may kwento tayo sa mga magulang natin. Mga lolo, lola, if you will. And yet, ngayon, dito tayo nakatira. Pero ang maganda dito sa verse na to, hindi pala ito natatapos dito. Dadarin pa rin tayo ni Lord sa promised land. And this season of lack, He is teaching us something. How many of you believe na may pag-asa ang Pilipinas? Walang yes. Bakit dito sila nga eh? Yan yung context niyan. Kwento ng magulang, powerful si God, mayaman sila. Alam niyo ba, bago sila lumabas papuntang wilderness, they plundered the gold of Egypt. Di ba? Kung nabasa niyo yung Exodus, lahat ng mga ari-arian na pwedeng maibigay sa kanila, binigay. Kaya lang alam niyo, may tinuro din si God sa kanila. Ang dami nilang ari-arian, marami silang ginto, pero saan sila dinala? Sa wilderness. Isipin mo, ang dami mong kayamanan, pag dinala ka ni Lord sa wilderness, para saan yun? Wala. Sabi nila, ang dami nating kayamanan. Kaya sinasabi nila, buti pa nandun na lang tayo sa Egypt. Kasi kung nasa Egypt sila, yung gintong meron sila, may mabibili sila. Pero marami nga silang pera, pero nilagay naman sila sa wilderness, walang magagawa yung kanilang mga ginto. Nakakita niyo ba ito? Kaya nga sobrang importante pinag-uusapan natin to. Kasi nung wala na silang magawa sa ginto, alam mo kung anong ginawa? Tinunaw, gumawa ng golden calf. Sabi ko,
Bakit ganun? Yun ba talaga ang purpose ng pagdating sa wilderness? Lalong hindi sumunod kay God? Lalong sambahin yung ginto? Hindi. Okay, so I think very much relate tayo dito. Nandito tayo sa wilderness, pero how many of you believe papunta na tayo sa promised land ng Philippines? Wala talaga naniniwala. Totoo yan. Nasa Bible ganyan-ganyan din yung sitwasyon natin ngayon. So, kung papasok na tayo sa promised land, para saan ang panahon ngayon nang hindi tayo masagana? The whole commandment that I command you today, you shall be careful to do so that you may live and multiply and possess the land that the Lord swore to your fathers. So, ang reminder, bago tayo pagyamanin ni God, is yung kanyang intention. Alam niyo ba, ang intention naman ni God sa word niya ay hindi naman tayo maghirap. Tignan mo, anong nakalagay na word? Multiply. Gusto naman niyang i-multiply and even possess the land that the Lord swore to your fathers. And God is not just giving rules, but He is giving a path to life. Kaya nga ito mga kapatid, yung Bible, ito yung path ni Lord sa multiplication. Meron ka ring path. Kasi pwede ka naman maging drug lord di ba? Kaya lang, when the Lord blesses, He adds no trouble to it. Pwede kang mayaman, pero armored car ka. Alam mo yun, pwede naman Pero ito, He's offering us a path to multiplication, a path to life, and He adds no trouble to it. Kaya ang pinakamagandang pakiramdam, sana mapagod ka na sa sarili mo. Kasi pag pagod ka na, matututo ka ng magtiwala sa kanyang mga salita. Kasi pag hindi ka papagod, magkakaroon pa yan ng discartation. Alam niyo yung discartation? Nilalagyan ng karton. Okay, so hindi. Discartation. Now, he continues on in verse 2. Sabi niya doon, and you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years. So again, papasok na sila sa promised land. Kailangan nilang alalahanin yung buhay ng lack. Gaano katagal? 40 years in the wilderness. 40 years in an uninhabitable place. That He might humble you. Bakit humble? Marami silang ginto, pero walang kakwenta-kwenta. Ngayon, pwedeng naka Land Cruiser ka ngayon. Mahal yung, hindi yata naapektuhan yung may Land Cruiser. Kunwari may sasakyan ka, hindi mo naman magamit. Kasi mahal na yung gasolina. Pwedeng ganun. Now, tingnan natin yung verse 2. Ito na. That God has led you 40 years in the wilderness. Look at this, Si Lord ang nag-lead sa kanila sa wilderness. Can you imagine that? Lead me, Lord. Lead me to the wilderness. Pwede pala. Hindi lang pala, kumbaga, pwedeng yung katabi mo, kaya siya nasa wilderness moment, hindi naman dahil masamang tao siya. Diba kasi sabi mo, nasa wilderness ako, masamang tao kasi ako. Hindi rin. Pwedeng si Lord ang nagdala sa iyo dyan kasi meron siyang gustong ipagawa sa atin. In the wilderness, that He might, ano na kailangan gawin? That He might humble you. Testing you to know what is in your heart, whether you would keep His commandments or not. Tinitest daw ni Lord ang mga puso natin sa panahong nasa wilderness tayo. Para malaman daw kung ano yung nasa heart. Sinong makakaalam? Si Lord o tayo? Hindi ba alam ni Lord yung nasa heart mo? Alam niya. Sinong may hindi alam? Ikaw, ako. Hindi mo nga alam kung okay pa ba yung heart mo. Mahirap Paano ba malalaman kung okay yung heart mo?
Sa kasaganahan o sa kahirapan? Parang sa kahirapan lumalabas yung puso. Kung talaga bang yung puso natin ay para sa Panginoon. Now, here's the thing. Let me give you an idea na itong lack is a way of God to father us. Okay? Sabi mo sa katabi mo, He is fathering you. Okay? Alam ko naman may mga tatay kayo, pero lahat tayo anak ng Diyos. So, ibig sabihin, dapat din makita natin, maliban pa sa mga magulang natin, meron tayong makalangit na tatay. At minsan, dinadala niya tayo sa kawalan, hindi dahil masama kang tao, pero meron siyang itinuturo sa atin. Now, here's the thing. Testing. Sabihin niyo po, testing. Alam niyo yung mundo, creates tests to eliminate the weak. Yan yun to Di ba may upcut, no? Pang matalino yun, yung upcut eh. Pang matalino. Nagpapa-exam ba ng upcut para pumasok yung hindi matalino o para mawala yung mga hindi matalino? Di ba? The test of the world is to eliminate the weak. Pero iba si God because He is a Father. The test of God is to strengthen the weak. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba siyang may kahinaan? Hindi nyo alam kasi masagana pa siya ngayon. Pero pag napunta yan sa kahirapan, doon mo na makikita may kahinaan pala to. At dahil hindi lang si God ay parang boss sa langit, siya ay ang ating Ama, so therefore, inilalabas ang ating kahinaan, hindi para tayo'y pahirapan, pero para palakasin ang ating kahinaan. You get what I'm saying? How many of you are grateful to our Heavenly Father na hindi naman yan ang purpose na tayo ay i-eliminate? Sa halip is to strengthen each one of us. He continues on to say, and He humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know. Ito pa mga kapatid may kwento kasi yung mga tatay nila eh. Okay, papasok na tayo sa promised land. Anong mga kwento ng mga magulang? Basta, kayamanan ng Egypt. Pero, meron bang bagong blessing? Meron. Sabi niya, may blessing na hindi alam ng inyong mga magulang. Wow! Hindi lang siya yung, kung ano sabi ng magulang mo. Kaya nga, mga parents, so meron ba dito mga parents? Di ba, pag ang anak nyo nagsasabing magdodoktor siya, huwag nyo pigilan. Sabi niya, anak, maganda naman yung pangarap mo, pero hindi natin kaya. Pero huwag ka mag-alala, kaya ni Lord. Yun. Bakit Kasi yung mga magulang, nag-iisip lang yan kung ano yung kaya nila. Pero there is actually a blessing that even your parents do not know. And He humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Mahirap ang buhay ngayon, Ang taas ng gasolina talaga. Lagi kong pinipicturean yun eh. Di ba pag mahalaga, pinipicturean mo. Pinipicturean ko. Talagang pumapatak ng mas mababa na ngayon sa 100. Napapansin ko kasi pag nakalagay doon 88, parang hindi pa kasama yung tax eh. Pag nagpagas ka, papatak yun ng 100, tingnan mo. Pero kahit pa, may nagawa ba kayo sa mga sweldo ninyo? Ala! Tumaas lang yung bilihin, pero yung sweldo, ganun pa rin. Pero sa panahong walang-wala ka na, saan ka kumakapit? Sa patalim. Hindi, joke lang. Di ba? Kailan mo nabubuksan tong Bible na to? Wala na no? And we continued. Napansin nyo ba, kahit naman hirap na tayo sa mga gastusin,
Nakakapagsimba pa naman tayo. Oh? Tingnan mo yung katabi mo, mukhang bagong gupit pa. Isip ko, hirap na tayo. Iniisip ko, bakit kaya tayo nasusustain pa rin? Kasi ang pinapatunayan ni Lord sa wilderness, hindi lamang sa trabaho nabubuhay ang tao. Kung hindi, sa bawat salita ng Diyos. Alam niyo kung anong bumubuhay sa atin? The Word of God. For some reason, ang ating trabaho is a resource. But this is the source. Minsan nalilito tayo na yung trabaho, yan ang source. Hindi. It's a resource. Ginagamit lang yan ni God, yung trabaho mo at this season. But this is the source. Paano niya pinatunayan? Kasi kahit nasa disyerto sila, basta nangungusap ang Panginoon sa kanila, sila ay nabuhay. Now, ito ganito. Ito na lang yung pinaka-simpleng point. How many of you are grateful na kahit hirap na hirap tayo sa gasolina, mukha namang hindi pinabayaan ni God yung katabi mo? Di ba? Wala naman eh. So, ibig sabihin, hindi naman tumaas yung sweldo. Hindi na. Napasin niyo ba? Puro lang pagtaas ng bilihin. Tsaka ano nga eh, nung mataas yung gasolina, wala daw nagbagyo, di ba? 0 tourist. Pero nung nainitan, yun, nagbagyo na rin lahat. Nakapagbagyo pa rin, nagkunwari lang. Pero ngayon, yung sa sobrang init, nasa bagyo na rin lahat. Nakarating ba yung mga tao? Oo naman. Bakit? Napakabuti ng Diyos eh. Yung trabaho natin, yung gasolina, resource yun. But this is the source. Kaya nga hindi ko maintindihan, bakit wala kayong panahon dito? Alam niyo kung bakit? Kayabangan. Kaya, ba't ko nasabi? Hindi naman dahil humble ako. Pero sabi ng Bible, that He might humble you. Trying to test in your heart. So that you will come to a conclusion that man does not live on bread alone, but from every word that comes out of the mouth of God. Ito maganda. Your clothing did not wear out, and your foot did not swell these 40 years. Sino sa inyo, pag bumibili ng sapatos, wag mo munang ibili. Bata pa yan, madaling pagliitan. Alam mo yun? Sabi ko, 40 years, walang Shopee. Walang, di ba? Parang isip mo, grabe, walang parcel. Pwede kaya yun? Hindi tayo mabubuhay ng walang parcel. Hindi mabubuhay ka ng walang parcel. Man does not live on parcel alone. But from every word that comes from the mouth of God. Hindi naluluma yung damit. Samantalang nasa wilderness sila, walang mall. Hindi ko alam paano nangyari. Yung katabi mo, mukha lang siyang mayaman, pero walang pera yun. Bakit? Kasi yung itsura, joke lang yun, joke lang. Alam mo yung parang forma. Oo, para hindi malaman na walang pera, di ba? So, wala ka nang pera, mukha ka pang walang pera. Joke lang. So, ibig sabihin, tingnan nyo, minsan nahihirapan tayo, pero hindi naman hinahayaan ni Lord na magmukha tayong kawawa. I mean, if you're grateful for that, di ba? Come on, palakpakan naman natin si Lord, di ba? And know then in your heart that as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you. Mahalaga na maintindihan natin na tatay natin ang Diyos. By the way, advance para dumami yung atin next Sunday, no? Advance Happy Mother's Day nga pala, next Sunday na yata yan. Kung may katabi kang nanay, advance Happy Mother's Day. May regalo ba tayo sa kanila next Sunday? Sana meron para umatin sila. Alam niyo
Yung mga nanay, napakadaya eh. Sobrang mahal ng buong mundo eh. Hindi naman lahat, pero karamihan ng nanay, talagang I love you mama. Talagang, pero ito, alam nyo ba na kahit gaano kagaling yung nanay ninyo, kailangan pa rin niya ng tatay. Kailangan niya ng Heavenly Father. The reason why a good mother can be a good mother is because he has a Heavenly Father. Hindi lang din yun. Yung mga tatay na feeling nyo, hindi sila mabait sa inyo, hindi naman yan lahat. Ganito lang, kung kayo'y bad trip sa tatay, napapansin ko lang kasi pag may puno yung restaurant, pag June, di masyado. Ko alam eh. So, yeah, hindi naman masama ang loob natin. Okay lang. Basta masaya kayo. So, ganito, kung masama man ang loob nyo sa tatay nyo, ito isipin ninyo, yung tatay ninyo, kailangan din ng tatay. Yun eh. There is a hole in each of everyone's heart that only a Heavenly Father can fill. At kaya sinabing tatay, may context of relationship. Hindi ka lang parang nagpa-power trip si God. Di ka na naman nagsimba. Tanggalan ng 5,000 yan. Ganun ba si God? Sabi niya, di nagsimba. Bawasan ng oxygen. Ganun ba kayo sa sino sa inyo may mga anak? Binabawasan nyo ba ng oxygen pag hindi sumusunod? Binabawasan baon, ha? Hindi, di ba? Kung meron ka mang gagawin, is because gusto mo maging successful yung anak mo. And that is the case for luck. So that you will understand that man does not live on bread alone, but on every word that comes out of the mouth of God. Mahirap. Kasi pag hindi mo yun natutunan, masasali ka sa flood control. Akala mo yun yung source. Hindi, resource lang yun. Ngayon, alam niyo itong Deuteronomy 8, kinote din to sa Hebrews 12, 4 to 11. And here's some sort of a parallel, no? So Deuteronomy 8, so ang idea is, tatay mo si God. May tatay ka, kahit pa wala ka ng tatay. Alam mo yung orphan spirit? Orphan spirit is parang hindi. Kailangan na walang tutulong sa atin. Diskarte lang natin to, hindi ganun. Orphan ang tawag doon kasi parang feeling mo, pinabayaan ka ni God. Hindi. Sa Deuteronomy 8, tsaka Hebrews 12, maganda kasi ito, yung Deuteronomy 8 kasi parang Old Testament yan eh. So paano nakakatulong yan sa buhay natin ngayon? Kailangan makarating tayo sa Hebrews 12. Yung Hebrews 12, kinote yung Deuteronomy 8. Hindi na natin babasahin kasi wala tayong oras. But, salamat sa AI, pinag-parallel niya. Okay, so, God leads in the wilderness dito. Grabe nililid tayo ni God sa panahon ng lack. Hindi lang yun dahil masama kang tao. May season na ganun kasi may tinuturo siya. Sa Hebrews 12, sa New Testament Church, kagaya natin ngayon, God trains in suffering. So yung suffering, hindi yan sayang. Ang kailangan mong tanong, ano ba tinuturo ng ating Diyos Ama sa atin? Sa Deuteronomy 8, God humbles. Sa Hebrews 12, pag binasa nyo, ganun din. God disciplines. Sa Deuteronomy 8, God tests hearts. Sa Hebrews 12, pag binasa nyo, God exposes and corrects. Hindi ko makalimutan, nung bago pa lang ako sa aking trabaho, yung manager ko, hindi ko na nga, sobrang remarkable. Siguro, isa yun yung sa mga una kong narinig. Kasi sumasabog yung mga website na ginagawa namin. Sumasabog para may dinamita. Ibig sabihin, yung hindi siya okay, no? Na-upload siya. Tapos ako, nagwo-worry na ako, mawawalan tayong trabaho kasi hindi okay yung produkto natin sa IT at that time. 2004 pa yan. Tapos sabi ng manager ko, sabi niya, alam mo, mabuti lumabas yung mga problema. Mabuti nga, alam natin na may problema.
Kasi kung hindi lumabas yung problema, hindi natin alam na may problema. Oh, grabe yun, oh. Sabi ko, sobrang wisdom yun, ah. So, minsan kasi pag nakakita ka ng problema, parang naisip mo, problema? Paano nangyari yan? Hindi. Actually, si God, bago pa yan sumabog ng napakalaki, i-expose niya na yan. Para may pagkakataon ka pang magbago. Kasi kung hindi, mas malamang magtutuloy-tuloy ka lang dyan. Pero mapapahama ka. But how many of you are grateful? Meron tayong mabuting Ama sa langit. No? Kahit salak parang may ilalabas niya yung sitwasyon. So pag meron kayo nakikita sa sa bahay ninyo, problema sa opisina, pwede rin kayo magpasalamat-salamat. Kasi yung problema, lumabas na ngayon. Kasi kung lumabas yan sa susunod pa, meron pa pala si Pastor Paul, excited na, no? March 22, i-deploy na siya, World Missions Macau, na ospital. Sobrang lungkot namin. Sabi ko, ayaw yata ni Lord na ma-hospital siya. Meron naman kaming HMO. Kaya lang, nung na-realize namin, buti pala, no, na-hospital ka ng gusto dito. Pag doon ka na-hospital, kawawa kami. Kasi mahal magpa-hospital sa ibang bansa eh. Tignan mo, napakabuti ni Lord. In-expose na niya bago pa siya makarating sa kasunod. Tatay natin si God. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mag-isa. And he continues on, God provides manna in Deuteronomy 8. And God teaches dependence in Hebrews 12. God sustains physically in Deuteronomy 8. Maganda, sa Hebrews 12, God sustains spiritually. Wow, I mean, yung inyong mga trabaho, it could sustain you physically, but what about spiritually? That's an even more greater thing. God disciplines as sons. Tingnan mo, equal lang siya. God disciplines as sons. Anong goal? Obedience. Humility. That man does not live on bread alone, but from every word that comes out of the mouth of God. The goal is holiness. That you will become more and more like Christ. You know, as we are winding down to a close, sabi dun sa verse 6, so shall you keep the commandments of the Lord your God by walking in His ways and by fearing Him. Parang hindi na ako masaya pag hindi masaya si God. Lord, masaya ka ba? Ganun lang. Naranasan naman na natin maging successful pero parang hindi siya enough. Kahit successful ka pa, it's not enough. What will give you a strength is the joy of the Lord. Lord, masaya ka ba sa mga bagay na masaya ako? Malungkot ka ba sa mga bagay na malungkot ako? And so, in all of those things that we shared, simple lang naman. When God allows lack, He is teaching dependence on His Word. Sobrang daming apektado sa oil crisis na ito. But we can depend on our Heavenly Father. Alam mo yung asawa ko, lagi ako nakikita nung nagdadasal. Sabi niya, ba yan, buong araw ka nang nagdadasal? Alam niyo ba kung ba't ako lagi nagdadasal? Naghahanap ako ng pera kay Lord. Lord, okay lang kami. Baka mamaya, hala niyo may problema. Hindi, maraming bagay. Hindi lang yung personal namin, yung sa simbahan, sa Bustos, sa Plaridel, sa Samar, lahat. Talagang, kaya ang dasal ko talagang parang, Lord, Ikaw ba talaga yung source? Tapos yung trabaho namin ay resource lang. Sobrang saya kaya ng prayer life ko pag kulang. Ang saya kulang, magdasal tayo.
Ang saya ko lang magbasa tayo ng Bible. At alam nyo, yung Word is the Word who became flesh, Jesus Christ. Is that not familiar? Si Jesus was also led to the wilderness. 40 days and 40 nights. Hindi kamukha ng Israelites. The Israelites failed. They created the golden calf. Pero si Jesus, nagwagi maging sa kalaban. Diba? Kahit gutom na si Jesus, sabi niya dun kay Satan, sabi niya, alam mo, huwag mo akong guluhin. Man does not live on bread alone, but from every word that comes out of the mouth of God. You know, ang pinaka-kinatatakot ko, alam mo may plano naman si God, kaya lang baka yung katabi mo, bumigay na sa wilderness. Ayaw ko na. Alam ko naman may plano si Lord, pero hindi ko na kayang tapusin ito. And my encouragement to you, you don't have to. Because Jesus completely overcame the wilderness for us. And even though you could no longer overcome the wilderness, you can put your trust in Jesus who overcome the wilderness for us, even on the cross. And so as I invite everybody to stand, we're gonna pray, but kakanta po yung music team, but while they were singing, pwede naman din kayong kumanta. Pero allow the Holy Spirit, pwede bang stay lang yung screen na yan kahit walang lyrics? Kasi makikinig lang din naman. To reflect, where in my life is God currently allowing lack? Pwedeng hindi yan pera, pwedeng sa relationship, pwedeng sa ibang aspeto. And how are you responding to it? Are you becoming more dependent on His Word? And so as the music team sings, as we hear the songs, let the Holy Spirit speak to us as we reflect to that question. Pray, Lord, where in my life are you allowing lack?
Lord, akala ko kasi may ginawa lang akong mali. Kasi pabaya ako. But somehow, our Father leads us to a place of luck. So Lord, in our relationships, in our finances, in our spiritual life, Lord, that who will sustain us? Who will help us endure? Who do we belong to kung parang may problema kami sa mga relationships? May lack sa relationship. Lord, paano kung wala na kaming meaning sa buhay? We lack meaning. We lack belongingness. We lack endurance. We lack sustainability. Lord, it is not because we are bad people, but because you are our Father. Lord, forgive us for responding in panic or responding as the world would respond. But Lord, I pray that we would respond according to Deuteronomy 8. The Lord has led you into the wilderness so that He might test you, so that you and I will know that man does not live on bread alone, but from every word that comes out of the mouth of God. Lord, alam ko mahirap yung paniwalaan, but you are the Word become flesh, Jesus Christ. You have overcome the wilderness for us. And so when we lack the grace, Lord, kung kami man po ay naglalak sa aming mga buhay, we will never lack the grace of God. In our weakness, you are our strength. Lord, salamat, Ama, dahil hindi mo kami tinitest para ma-eliminate yung mahihina. Lord, tinitest mo kami upang malapalakas ang aming mga kahinaan. Lord, maraming salamat po. That is our prayer. Can we, everybody, raise up their hands? Lord God, we send everybody out. And I say, the Lord bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and be gracious to you and give you shalom. Nothing lacking, nothing missing. For our Father is always enough. In Jesus' name, and everybody say, Amen and amen.